Koy, Tasyo, abay mag-uumaga na hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan. Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Iinom-inom tapos pag umaga na, hindi na makabangon. Sayang ang oras na lumilipas na hindi mo nagagamit sa trabaho. Kang maingay, Bekang. Hayaan mo muna ako. Minsan lang uminom ang tao eh. Ingay-ingay nito. Nakakaya sa kapitbahay. Paano hindi ako mag-iingay? Yung ulingan mo dun sa bukid hindi na naman matatrabaho. Sa susunod na araw wala na tayong makakain. Tapos nakahilata ka pa dyan. Abay Tasyo, kumilos ka naman. Wala nang tindahan na magpapautang sa atin. Ang ganda ng umaga ang ingay nyo. Tumatanda na talaga po kayo. Nay, Tay, nakakarindi po sa tenga mga boses nyo. Ikaw magmadali ka dyan sa pagkain mo ha. Ang bagal mong kumilos. Magtitinda ka pa nitong kakanin natin para dagdag kita pambili ng mga kailangan dito sa bahay. Bilisan mo kumain, Koy. Maglalaba pa ako oh. Tumulong naman kayo sa akin. Hindi yung puro ako na lang. Oo na po. Ito na nga po eh. Nilalakihan na po ang subo sa pagkain. Nanay talaga ang init na naman ng ulo. Sumasabay sa init ng panahon. Ganyan siguro kapag tumatanda na talaga. Siya nga pala, Koy. Kapag napaubos mo na ang paninda mo eh, dumaan ka sa tindahan ni Aling Iska ha. Kunin mo ang bayad niya sa inutang niyang puto. Nakaraan pa yun, mukhang kinalimutan na niya. 50 pesos din yun ha. Opo, Nay. Tapos pahingi po ng 5 piso ha. Suhol ko. Pampusta po sa gagamba. Ikaw talagang bata ka? Wala na akong inutos sa'yo na hindi ka humingi ng suhol. Kami nga nung kapanahunan pa namin eh. Hindi kami nanghihingi ng suhol maski piso. Pero ikaw? Naku, mga bata talaga ngayon ibang-iba kumpara noon. Saka tigilan mo ng kakapusta sa gagamba. Mag-aral ka nang tumalino ka naman. Hindi ang gagamba ang inaatupag mo. Wala ka mapapala dyan. Eh nanay, iba po yung panahon niyo sa panahon namin. Makabago na po tayo. Lumipas na po ang panahon ng mga nanay. Ang ingay niyo mag-ina. Bekang, timplahan mo nga ako ng kape. Sakit ng ulo ko eh. Wisit na inumin yun. Hindi na talaga ako iinom. Ano bang ulam natin dyan? Kumukulo na sikmura ako eh. Saka, anong nadidinig kong pusta-pusta? Hoy, ikaw, Kokoy. Gastos na lang yung gagawin mo ha. Kulang na nga tayo sa pera, puro ka pa gastos. Ayan, dyan ka magaling sa mag-utos. Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Biktima na ako niyang linya mong hindi ka naiinom. Kahit siguro pumuti ang uwak, hindi mangyayari yung Tasyo. Walang ulam dahil pinulutan niyo kagabi. Ah, dahil mo sinabi. Kumain ba ako kagabi? Opo tay, kumain ka po kagabi. Sinimot mo nga po yung sarsa ng adobo eh. Maiwan ko na po kayo. Baka maunahan pa po ako ng kakumpetensya kung si Baldo sa paglalako. Ganito ang buhay namin dito sa baryo. Pareho kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng asawa kong si Tasyo dahil kapos sa pera. Kaya bumabawi kami sa anak namin. Kahit siya na lang ang tumuloy ng mga pangarap namin ng tatay niya. Pagluluto ng kakaninang hanap buhay ko. Kahit nakakapagod ang pagising sa umaga. Ayos lang dahil sayang ang araw na lilipas na walang kita. Kapag swerteng nauubos ang paninda ko, mga 600 ang kinikita. Kapag matumal naman ang bentahan, ay nasa 400 lang. Pero ayos na yun sa amin kesa walang kita. Isang tanod sa barangay namin ng asawa ko. Maliit lang ang kanyang sinasahod. Tapos minsan nagsa-sideline siya sa pag-uuling at nakikigapas ng palay. Hapon na makauwi ang mag-ama ko ng sabay. Meron na rin ako naihandang hapunan para sa aming 3. Nang makapagpahinga na sila, saka ko sila tinawag papunta sa kusina para kumain. Pumasok na silang 2 sa kusina at kumain na kami ng tahimik. Nabasag ang katahimikan na magtanong sa akin ng anak ko. Nanay, naniniwala po ba kayo sa aswang? Bakit mo naman naitanong? Sa dinami-rami ng itatanong mo, yan pa talaga. Kanina po kasi habang bumibili ako ng pagkain sa tindahan, narinig ko po ang ilang kababaihan na nag-uusap tungkol sa aswang. Kaya ayun po, naitanong ko sa inyo. Asus! Huwag ka nga magpapapaliwala sa mga nadidinig mo anak. Wala kasing iba mapagchisipisan ng mga tao ngayon. Kaya kahit napapanood nila sa TV, ginagawa nilang totoo. Hindi totoo ang mga aswang na yan. Eh kasi po tay, kahit nga po ang kaklase ko nagpatunay din po na merong aswang sa kanila. Tama na yan. Kung ako ang tatanungin mo anak sa bagay na yan, oo ang sagot ko. Meron mga taong naniniwala sa mga aswang.
Meron naman din na hindi. Lalo pat hindi pa sila nakakakita ng ganung nilalang. Paano po malalaman kapag aswang ang isang tao? May mga aswang na mapanlin lang. Kaya nila magpanggap ng mga hayop sa gabi para makapambiktima sila. Malalaman mo ang isang tao na isang aswang kapag baligtad ang iyong imahe sa mga mata niya. Ay nako, tigilan nyo na nga yung kwentuhan na yan. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang, Bekang? Pati ba naman ikaw naniniwala sa mga ganyan? Ay Tasyo, kahit sabihin ko sa iyong nakakita na ako, maniniwala ka ba? Di ba hindi? Basta na sa'yo na yan, Koy, kung maniniwala ka man o hindi. Yung binigay ko sa'yo na pangontra, palagi mo yung susuotin, ha? Huwag mong iwawala sa katawan mo. Opo, Nay. Palagi ko pong suot yun. Mabuti naman, anak. Ikaw, Tasyo, sinusuot mo bang binigay ko sa'yo? Hindi. Hindi naman kasi ako naniniwala sa aswang-aswang na yan eh. Kumain na nga lang tayo at mabusog yung tiyan natin. Napailing na lang ako dahil sa katigasan ng ulo ni Tasyo. Gumawa ako ng pangontra para hindi sila malapitan ng mga aswang. Kaso ayaw naman itong isuot ng asawa ko. Noong una kasi naming paninirahan sa lugar ng aking asawa, ramdam kong may aswang dito. Dahil sa liblibang baryo na to, at isama mo pa ang mga punong naglalakihan. Tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, ay nagre-ritual ako para sa mga sugo kong insekto. Isa po kasi kong mambabarang. Matapos naming kumain, si Kokoy na nagpresenta na maghugas ng pinagkainan namin. At ako naman ay pumunta sa sala ng bahay. Naabutan ko ang asawa kong si Tasyo na naninigarilyo. Wala ka bang duty sa barangay? Sa susunod na araw pa ang duty ko. Pupunta muna ako sa ulingan bukas. Mabuti naman kung ganon dahil wala na tayong mapagkukuhanan ng ibang gastusin. Yung kinikita ko sa pagtitinda, kulang na kulang talaga. Papasok na po ako sa loob ng kwarto. Matutulog na po ako. Sige anak, mauna ka na matulog. Mamaya na kami ni nanay mo. Nakakainis naman ang ganitong buhay. Hindi na tayo makaahon-ahon sa hirap. Yung sinasahod ko sa barangay, tama lang sa pambayad sa utang natin sa tindahan. Ganun talaga, Tasyo. Ito ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Inilagay niya tayo dito dahil may plano siya para sa atin. Tsaka dapat taasan naman ni Kapitan ng pasahod sa inyo. Magdamag kayo nagbabantay Kung magkasakit kayo, kulang pa pambili ng gamot ang perang pinapasahod niya. Yun na nga ang problema eh. Ay nako, hayaan mo. Kapag may pagpupulong na magaganap, sasabihin ko talaga yan. O siya, hindi ka pa ba inaantok? Naantok na kasi ako eh. Maaga pa akong gigising mamaya. At ako muna ang maglalako ng kakanin. Ay, mamaya na ako. Susunod na lang ako kapag dinalaw na ako ng antok. Pumasok na ako sa kwarto namin ni Tasyo at nahiga na. Maya-maya pa ay naramdaman kong tumabi na sa akin ang asawa ko. Pipikit na sana ako nang may mahagip ang mga mata ko sa bintana naming nakabukas. Tasyo! Ano? Tignan mo doon sa may bintana. May nakita akong nakasilip. Sus! Guni-guni mo lang yan. Tulog ka na. Seryoso nga ako, tignan mo nga. Tingin ko nagliliyab ang mga mata niya. Parang uling na nagbabaga. Kinikilabutan ako. Tumayo ka nga muna at isarado mong bintana. Ay nako. Bakit kasi binuksan mo pa eh? Ang duwag-duwag mo naman. Hindi ako duwag Ayun ang inaastas mo ngayon. Tinatamad lang akong tumayo. Sige na, tumayo ka na, isarado mo na ang bintana. Ay nako. Ang bira talagang buhay ito. Ang sarap-sarap ng pagkakahiga ko eh. Utusan pa ako. Aarte pa, susunod din naman. No, nasaan ang sinasabi mo? Wala naman Basta, isarado mo na lang yung bintana. Kitang-kita ko kanina. Hindi pa ako nagkakamali sa mga nakikita ko. Lalo na sa nararamdaman ko, no? Tamang hinala ka lang kamo. Matulog na nga tayo. Inis na bumalik ang asawa ko sa higaan. Kinabukasan, maaga ako nagising para makapagluto ng maititindang kakanin. Papasok pa lang ako ng kusina nang mapansin ko na parang maingay sa kapitbahay namin. Kaya naman pinuntahan ko si Tasyo sa kwarto para siya ang makiusyoso. Tasyo! Tasyo! Gising! Gising! Ano ba, Bekang? Kung makatawag ka sa pangalan ko, talagang todo volume pa. Ano ba problema? Bumangon ka na riyan at tignan natin kung anong nangyayari kay na paring Tikoy. Parang nagkakagulo dun eh. Halika na, bumangon ka na riyan. Ay nako, baka nag-aaway sila mag-asawa. Hayaan mo na sila, Bekang. Umatake na naman yung pagkatsismosa mo. Hindi sila nag-aaway.
Bakit hindi ka kasi bumangon yan? Baka gusto mong paliguan kita dyan sa higaan mo ng mainit na tubig. Ay nako, ito na, babangon na. Pati ba naman problema ng kapitbahay, problema mo rin. Sumunod ako kay Tasyo papunta sa bahay nila paring Tikoy. Naabutan pa namin ng iilang kapitbahay na nakikiusyoso rin sa nangyari. Nakiraan kami sa mga taong nagkukumpulan para makadaan. At nang nasa unahan na kami, laking gulat namin sa nakita. Ang mga manok kasi ni paring Tikoy ay patay ng lahat. May nakita kaming kagat sa bandang leeg ng mga hayop. May 5 baboy ring namatay at ganun din ang itsura. Parang sinipsip ang kanilang dugo. Dahil mapuputla ng lahat. Nang siyasatin pa ni paring Tikoy ang mga alaga niyang baboy, may nakita siyang sugat sa katawan ng mga yon. Lumapit ako para tingnan din na mabuti ang mga sugat kasi sabi niya, kakaiba raw yun. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Malalim ang mga sugat na palagay ko ay gawa ng matulis na bagay. Malakas ang kutob ko na aswang ang gumawa nun. Dahil saktong sa hugis na matulis na kuko. Hindi na ako umimik pa dahil baka isipin ng lahat baliw ako kapag sinabi kong aswang ang pumatay sa mga alaga niyang baboy. Kawawa naman ang mga alaga mong hayop, paring Tikoy. Ano ba nangyari dyan? Hindi ko alam, pare. Walang nangyari dito eh. Sa palagi ko, mga hayop na gutom ang gumawa nito. Tingnan mo, may mga bakas pa lang agad sa leeg. Sayang talaga, pare. Sayang yung pangsabong nating manok, natodas na rin. Hindi mo ba naabutan ang gumawa niyan? Minsan kasi, kaya nagugutom ang ibang hayop, hindi inaasikasong pakainin ng nag-aalaga sa kanila. Gutom na asong gumawa niya sa mga alaga mo, pare. Kaya sana mga kapitbahay, kung may aso man kayong hindi nakatali, ay itali nyo naman muna at pakainin para hindi nakakapirwisyo. Siguro sa mga manok pwedeng paniwalaan na aso ang may gawa. Kaso itong sa baboy parang ang labo naman. Hindi talaga aso ang gumawa nito eh. Anong ibig mo sabihin, Mare? Sino naman ang gagawa nito kung hindi aso? Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko ha. Baka kasi aswang ang may gawa niyan. Aswang? Teka lang, Mare, ha? Parang ang hirap namang paniwalaan ang sinasabi mo. Walang aswang dito sa lugar natin. Ikaw talaga, Mare, pinapatawa mo kami. Mabuti pa ito. Dalhin nyo itong siyang manok para may maiulam kayo. Hindi ko naman sinabi na maniwala kayo. Para sa akin lang naman yun eh. Kung aso talagang gumawa niyan, wala tayong magagawa. Dapat talaga itali ang mga alagang aso. Nako, pasensya ka na, pare, ha? Ito kasi si Mrs. gusto yata maging komedyante eh. Kahit ako, hindi naman ako naniniwala may aswang dito sa atin eh. Pwera na lang, kung makita talaga ng mga mata ko, ang aswang na yan. Paano? Uwi na kami. Salamat sa manok, ha? Hinila na ako paalis ni Tasyo at pagdating sa bahay, nakita ko ang mukha niyang naiinis habang nakatingin sa akin. Saka siya umupo sa upuan. Alam kong hindi niya nagustuhan ang sinabi ko habang nakikiusyoso kami sa bahay ni paring Tikoy. Kaya nanahimik na lang ako at pumasok na sa kusina para makapagluto. Ilang saglit pa, pumasok na din siya sa loob ng kusina na wala pa ring imik habang dala niya ang manok na ibinigay ni paring Tikoy. Anong problema mo? Bakit ganyan ang mukha mo, Tasyo? Tsaka pwede bang ilibing mo na lang yung manok na yan? Ayokong kainin yan. Huwag mo rin ipapakain yan sa anak mo, ha? Ilibing mo yan. Anong ginawa mo kanina? Dapat tiniko mo lang yung bibig mo. O tignan mo, pinagtawalan ka tuloy ng mga tao. Tasyo, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin na aswang ang may gawa nun? At isa pa ha, wala akong pakialam kung pinagtawanan nila ako. Di bale, pagdating ng araw na mapatunayan nilang totoong sinasabi ko na may aswang sa baryong to, ako naman ang tatawa sa kanila. Ay nako, bahala ka na nga, Bekang. Magluto ko na nga lang dyan. Oo, ito na nga magluluto na. Para makaalis na rin ako. Ikaw nang bahala magluto ng ulam para mamaya ha. O sige, mag-iingat ka sa paglalako mo mamaya, ha? At baka makasalubong mo yung aswang na sinasabi mo. Siya ang mag-ingat sa akin. Sira ulo ka. Napapailing na lang ako nang umalis sa bahay. Dahil kahit hanggang sa pag-alis ko, ay panay pa rin ang kantsaw ni Tasyo sa akin na may halong pang-aasar tungkol sa mga aswang. Ilang oras na ako naglalako na makarating sa labasan. Nakasalubong ko si Kapitan Lando. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Ngumiti naman ako ng pilit sa kanya. Dahil aaminin ko, kakaiba ang pakiramdam ko kay Kapitan Lando sa tuwing malapit kami sa isa't isa. Kahit na naiilang ako sa kanya, bilang paggalang na rin dahil siya ang kapitan, ay kinausap ko siya at isinantabi ang kakaibang nararamdaman.
Mabait naman kung makipag-usap si Kapitan at palabiro pa. Magandang umaga po, Kap. Abay, habang tumatagal pumupogi yata tayo ah. Hindi naman, Bekang. Sakto lang. Ano ba yung tinda mo? Marami po akong tindang kakanin. Baka gusto mo, Kap. Bili ka na po. Masarap po itong lahat. Sige, bibili ako. Saktong dating mo dahil ipapamerienda ko sa naglilinis ng barangay hall. Magkano ba yan? tig ₱5 lang po ang isa, Kap. Siya, sige. Bibilin ko na itong isang klase na to para maubos na. Ay nga pala, naalala ko sa susunod na araw, pumunta kayo dito sa barangay natin ha. Maraming salamat, Kap. Ano pong meron? Bakit kami pupunta sa barangay? Meron kasing ipamimigay na kaunting ayuda. Nakasali kayo sa listahan. Wow naman! Mabutit nakasali kami. Dagdag panlagay pa po yun sa tiyan namin. O paano, Kap? Mauna na ako sa inyo. Salamat po ulit sa pagbili ha. Tumango na lang si Kapitan nang magpaalam na ako. Umalis na ako doon dahil ayoko talagang nagtatagal na kausap si Kapitan. Naglako na lang ako para maubos pa ang natitirang kakanin. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating ako sa paaralan ng anak kong si Kokoy. Pumunta ako sa malaking tindahan para bumili ng mga kailangan sa loob ng bahay namin habang hinihintay kong lumabas si Kokoy. Habang bumibili ako, hindi naman nakaligtas sa matalas kong pandinig ang usap-usapan ng iilang tumatambay sa tindahan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkawala ng alaga nilang hayop. Ang sabi pa ng isa, baka merong mga kabataan ang nagnanakaw tuwing gabi at ibinibenta sa ibang baryo. Napailing na lamang ako sa usapan nila. Dahil para sa akin hindi normal na tao o hayop ang gumagawa nun kundi aswang. Maya-maya'y nakita ko na ang anak ko nakakalabas lang sa paaralan. Malapit lang kasi sa paaralan niya ang tindahang binibilhan ko. Kokoy, halika dito. Nay, bakit po nandito kayo? Naglako kasi ako ng kakanin. Dito ako nakarating. Tapos inintay na lang kita para sabay na tayong umuwi ng bahay. Kumusta ang pag-aaral mo? Sige po, Nay. Mabuti na rin po yun para may kasabay ako. Ito po, ayos lang naman po ang pag-aaral ko. Saka po pala, Nay, dapat nagdala ako ng kakanin sa kantin namin. Si Baldo kasi, ang daming kinita na pera. Hayaan mo na si Baldo, anak. Malaki naman ang benta natin ngayon dahil maraming bumili. Basta bukas magdadala ako ng ititinda ko, ha? Sige, magluluto ako sa madaling araw para may madala ka. Pero maiba po ako, Nay. Naisip ko lang. Hindi ka ba natatakot kay Kapitan? Bakit naman ako matatakot kay Kapitan? Kasi, Nay, nakakatakot ang mukha niya eh. Tapos kakaiba po tumingin yun. Hindi po ako komportable sa presensya ni Kapitan. Pareho tayong nararamdaman kay Kapitan. Pero siguro dala lang ng hindi natin siya palaging nakikita at nakakausap. Kaya hindi tayo sanay sa kanya. Saka hindi ko naman nakita na kakaibang tingin niya dahil nakasalamin siya kanina. Napaisip ako dahil pareho kami ng anak ko sa kakaibang pakiramdam kay Kapitan Lando. Minsan nga ay siya ang napaghihinalaan kong aswang sa lugar namin. Pero hindi ko yun sinasabi kahit kanino. Dahil wala pa naman akong pruweba. At mahirap nang maniwala sa haka-haka ng isip. Pero kahit kailan naman, ay hindi sumablay ang mga iniisip ko sa isang tao. Inabot na kami ng dilim sa daan. Medyo nasa dulo kasi ng baryo ang bahay namin. Idagdag pa na ang dinaraanan namin ay makipot ang daan. Tanging motor at bisikleta lang ang makakaraan. Sa paglalakad namin ng anak ko, naroon naman ang pakiramdam ko na kakaiba. Pakiramdam ko kasi, merong sumusunod sa amin. Sa tuwing hihinto ako't napapalingon sa likuran, wala naman akong makita. Nakaramdam ako ng kaluskos. Hindi ko na lang yun pinansin. Hanggang meron na kaming narinig na pagaspas ng pakpak. Nay! Ano po yung ingay na yun? Wala yun. Huwag mo nang pansinin. Bilisan mo ang paglalakad ko eh. Medyo mahina na tong dala nating lighter. Nakakapagod talaga maglakad, Nay. Ang layo pa ng bahay. Tapos wala pang ilaw bawat kanto ng daan. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti. Para naman kapag nagkapamilya ka na eh, hindi maranasan ng magiging anak mo ang hirap na dinaranas mo ngayon. Saka dapat nga inaasikaso ni Kapitan ng mga ilaw sa liblib ng lugar gaya nitong sa atin. Sige po, Nay. Teka,
Narinig mo ba yun? Parang huni ng isang hayop. Oo, narinig ko. Huwag mong papansinin, hayaan lang natin yan. Bilisan na natin ang paglalakad. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Anong hayop po yun, Nay? Isang tiktik, anak. Sabi ng mga matatanda, ang hayop na yan daw ay sinasakyan ng masasamang espiritu. Sa madaling salita, mga panulay na hayop. Kapag nagpadala ka sa takot, saka ka lang nila aatakihin. Binilisan pa namin ni Kokoy ang paglalakad. At habang naglalakad kami, ay umuusal ako ng isang orasyong Latin na magpoprotekta sa amin hanggang makauwi. Nang mga sandaling yon, isang huni ang narinig namin na para itong nasasaktan. Sa isip ko ay tumalab sa kanya ang orasyon na ginawa ko. Sa awa ng Diyos, nakarating din kami ng anak ko sa bahay ng ligtas. Oh, bakit ginabi na kayo ng uwi? Susundin ko na sana kayo eh. Kaso natanaw ko na kayo na parating. Ang bagal kasi maglakad nitong si Kokoy eh. Tapos wala pang maayos na ilaw. Hindi ko po kasi makita ang inaapakan ko, Nay. Gutom na po ako. Ano pong ulam natin? Pagpalit ko muna ng pambayad ng damit, anak. Saka tayo kakain. Nagluto ko ng adobong manok. Nga pala, Tasyo, nagkita kami ni Kapitan. Ang sabi niya, kasama daw tayo sa listahan ng mabibigyan ng ayuda. Aba, ayos yun ah. Magandang balita para sa atin. Kailan naman daw ba yan? Sa susunod na araw daw. Tara na, kumain na tayo. Hindi ko na kayang gutom eh. Naging tahimik na ako habang kumakain kami. Dahil nasa isip ko pa rin ang sumusunod sa amin kanina. Kung wala lang siguro akong kakayahan na mag-orasyon, baka sinalakay na kami ng aswang. Ano anak? Masarap ba ang luto ni tatay? Walang kasing sarap po, Tay. Swak na swak sa sarap at lasa. Wala pa rin po kayong kupas sa pagluluto. Sino mas masarap magluto? Si nanay o si tatay? Syempre kayo po. Wala nang iba. Binibilog mo na naman ang ulo ng tatay mo, Kokoy. Wag mo siyang paasahin. Sakto lang naman ang lasa ng pagkakaluto niya sa manok eh. Hoy, Tasyo, anong manok pala tong niluto mo? Baka mamaya ito yung manok na nilapa ng aswang, ha? Hindi no. Ayoko rin naman kainin yun no. Inilibing ko sa likod bahay. Inutang ko tong manok na to sa tindahan na inuutangan natin. Tsaka, huwag ka masyado masungit sa anak mo. Lalo kung nagsasabi naman siya ng totoo. Masarap ka naman magluto eh. Yun nga lang, hindi mo mapapantay ng galing ko. Saka aminin mo, di ba? Kaya mo nga ako nagustuhan eh. Dahil nabiyay kita sa sarap ng luto ko. Ewan ko sa'yo, Tasyo. Noon yun pero ngayon hindi na. Masarap ka nga magluto pero ang tamad-tamad mo naman. Kasi ngayon ka lang nakapagluto ng makakain natin sa tagal ng panahon, no? Oo nga, Tay. Masarap ka pala magluto eh. Sana araw-araw na kayong magluto. Naku, kayo talaga mag-ina hindi na mabiro. Alam mo anak, itong sinanay mo, yan ang masarap magluto. Itong adobo kong to, tsamba lang ang pagkakaluto ko rito eh. Huwag mo kong lokohin, Tasyo. Palusot mo, bulok. Kanina akala mo kung sino ka dyan kung makapagsabi na masarap ang luto. Ngayon sinabihan ka lang ng anak mo na dapat araw-araw ka magluto eh. Bumahag agad ang buntot mo. Maghugas ka ng plato ha. Total maghapon ka lang naman nandito sa bahay eh. Teka, bakit ako maghuhugas? Bay, di naman yata patas yan. Maghuhugas ka o maghuhugas ka? Hindi ka naman nagpunta sa ulingan, di ba? Nagpunta ako, kaso wala namang makatuwang. Yan din rin ako tumuloy. Tama ng palusot. Maghugas ka ng plato. Ay, oo na, sige na. Maghugas ako ng plato. Iwan nyo na ako rito at matulog na kayong dalawa. Mabuti kung ganon. Mauna na kami ng anak mong matulog ha. Nakakapagod ang araw na ito eh. Wala naman po pala kayong sinabi kay nanay, tatay eh. Matutulog na po kami. Sabay na kami ng anak kong pumasok ng kwarto. Hindi muna ako umiga sa kama dahil busog na busog ako. Binuksan ko ang bintana. Nang sa ganon ay mayroon hangin na pumasok sa loob ng kwarto. Tumingin ako sa labas at nakiramdam. Maganda ang gabi at wala akong nararamdamang kakaiba. Akma na akong hihiga sa kama nang may narinig akong lagabog sa labas. Kaya naman agad akong lumabas ng kwarto. Tasyo, anong narinig kong ingay? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Namumutla ka. Wala, nagulat lang ako sa pusa kanina. Dahil bigla na lang tumalon sa harapan ko eh. Saka, may nakita ako isang hayop sa banda ron eh. Sa may puno ng santol, kakaiba yung mata. Pulang-pula eh. Saan bandang santol? Wala naman ako nakikita.
Baka umalis na. Tayo na sa kwarto. At ang makapagpahinga na tayo. Sige. Isarado mo muna mabuti ang mga bintana at pinto. Nagawa ko na yan kanina pa. Isarado mo na lang yung bintanang binuksan mo. Tapos magpahinga na tayo. Sa sumunod na araw habang abala ko sa paglilinis ng bahay, tinawag ako ng asawa ko. Dahil aalis na kami para pumunta sa barangay. Dahil araw yun ng bigayan ng ayuda. Habang papalapit kami sa kabahayan, ay naririnig ko na ang boses ni Diday na sobrang ingay. At nakasalubong din namin si paring Tikoy. O pare, bakit ba ang ingay-ingay ni Diday? Abot dito sa kalsada ang boses niya. Nako, ayun si Diday. Nag-iingay. Dahil nakita niyang patay yung ilang hayop na alaga niya. At ang mas nakakapagtaka, pati sa iba nating kapitbahay. Patay din ang mga alaga nila. Sino naman kaya may gawa nun? Aba, kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong pangyayari, hindi na maganda. Hindi na talaga maganda ang nangyayaring to. Sa palagay ko, nagugutom na sila. At kapag hindi na nila talaga matiis ang gutom, lalo pat hindi sapat sa kanila ang hayop, maaaring tao na ang biktimahin nila. Ano ba sinasabi mo, Mare? Iniisip mo na naman ba na aswang may gawa nito? Pwedeng sila dahil napaka-imposible kung aso ang gagawa nito, no? Kailangan mabigyan to ng aksyon ni Kapitan. Mamaya, pwede natin sabihin sa kanya kung ano nangyari sa mga alaga nyo. Mabuti pa nga, ipagbigay alam natin to kay Kapitan. Matapos makausap si paring Tikoy, nagpatuloy na kami ng asawa ko sa paglalakad. Malakas talaga ang kutob ko na aswang na naman ang gumawa nun sa mga hayop. Nagsisimula na silang magparamdam at gumawa ng hindi mabuti. Isang oras din ang nilakad namin ni Tasyo at sobrang nakakapagod. Pagdating namin sa barangay, marami na ang taong nandun. Umupo kami ni Tasyo sa upuang bakante pa. Maya-maya pa ay dumating na rin si Kapitan. Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuti naman narito na kayo. Hindi na ako magsasayang ng oras dahil alam ko may gagawin pa kayo. At ang iba pa malayo pa ang uwian. Kaya kayo nandito dahil meron kayong matatanggap na ayuda. Mula ito sa ating munisipyo. Maraming salamat, Kapitan. Malaking tulong na po sa amin ng mga ganyan. Salamat sa iyo, Tasyo. Pumili na kayo ng maayos. Siya nga pala. Baka ang iba sa inyo, hindi mabibigyan. Dahil minsan hindi nakalista ang pangalan nila. Pero huwag kayong mag-alala. Sa susunod na bigayan, makakatanggap na kayo. Pumila ka na dun, Tasyo, para makauwi na tayo kaagad. Mabuti naman nakasali tayo sa mabibigyan ng ayuda. Ay syempre, para saan ba ang pagiging tanod mo dito kung hindi ka magkakaroon? Huwag kang maingay. Baka isipin ng iba na pinapaboran tayo rito. Isa si Diday sa mga hindi nakakuha pero nagpunta para magbaka sakali. Kaya todo ang reklamo niya. Ang reklamo na yun ni Diday ay nasundan pa ng ilan. Sinisisi nila si Kapitan dahil parang pinili lang ang nabigyan. Isa na rin dun si Kiko sa mga nagreklamo. Naging mataas ang boses niya ng mga oras na yun. At hindi na rin kaaya-aya ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Pero naging kalmado lang si Kapitan. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mga mata niya dahil sa sunglasses na kanyang suot. Alam ko kung anong nararamdaman nyo, pero wala akong magagawa. Huwag akong sisihin nyo kung bakit wala kayo sa listahan. Ang sisihin nyo, yung mga kagawad na nakahawak sa purok na kinabibilangan nyo. At dapat maging mapagbigay kayo kasi ang mga nabigyan ay yung mga nangangailangan at talagang walang-wala. Tapos na ang usapan na ito. Ano pa ang iba nyong mga reklamo? Kap, may problema po ang mga kabarangay natin eh. Kasama na rin po ako ron. Anong problema, Tikoy? Sabihin mo na at mabigyan natin ng solusyon. Kasi po, Kap, marami sa kapitbahay namin ang napiperisyo ang mga alagang hayop. Kaninang umaga nga po natagpo ang patay ang mga manok ni Diday. Sana po gawan niyo po ng aksyon at sana mahuli kung sinong gumagawa nun. Saka pinatay rin ng ilan kong alagang mga hayop. Hindi na maganda ang ganitong pangyayari, Kapitan. Sige. Mamayang gabi, meron na magroronda ng mga tanod para mabantayan kung sino man ang pumapatay sa mga alaga nyo. Hanggat hindi natin nahuhuli kung sino may kagagawa ng pagpatay sa mga hayop, tuloy-tuloy ang pagroronda. Maganda po yan, naisip nyo, Kapitan. Kaya lahat ng mga tanod ng barangay, bumalik dito mamaya. Sasama ako sa pagroronda. Pagkatapos ng pamimigay ng ayuda at maiksing pagpupulong, ay umuwi na kami ng asawa ko. Nang hapon ding yun, mag-isa lang ako sa bahay. Dahil ang asawa kong si Tasyo ay pumunta sa barangay hall. Naghahanda sila para sa pagrorondang gagawin. 6:00 na ng hapon kaya isinarado ko ang pinto at mga bintana
Pumasok ako sa kwarto at kinuha ko sa maliit na kahon ng mga kandilang itim. Sinindihan ko ito at tahimik na nagdasal ng mga Latin na orasyon para sa proteksyon namin. Minsan ko lang tong gawin dahil pinag-aawayan namin ng asawa ko ang pagiging mambabarang ko. Nasa ganun akong posisyon na marinig ko ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Pinatay ko na ang mga kandila at nilagay ulit sa kahon at saka tinago. Bakit, Tasyo? Kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot eh. Ano ba ginagawa mo? Saka, bakit amoy kandila dito sa loob ng bahay? Kandila? Wala naman ako naaamoy ah. Hoy, Bekang, huwag mo nga ako lukuhin. Huwag mong sabihin nagsindi ka na naman ng kandila. Oo na, nagsindi ako kanina. Saka kailangan kong gawin yun dahil ilang araw ko nang hindi pinapakain ng orasyon ng mga alaga ko. Ayan na naman tayo, Bekang eh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo tigilan mo na yan? Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Kapag nalaman ng lahat na isa kang mambabarang, baka kuyugin tayo. Hindi naman nila malalaman kung ititiko mo ang bibig mo. Saka isa pa, ano bang problema? Pwede ko namang gamitin ang pambabarang ko sa mabuti. Hayaan mo na ako sa ginagawa ko. Hindi ka naman inaano dyan eh. Saka, kumusta pala ang pagroronda? Tuloy ba? Oo, tuloy yun mamaya. Kakain lang ako tapos magre-ronda na kami. Hintayin na lang natin si Kokoy na makauwi. Sabay na tayong tatlo na kumain. Anong oras na? Hindi pa yun nakauwi? Batang yun talaga, oo. Baka kung saan na naman nagpunta yun ah. Salubungin mo na kaya sa daan. Baka kung napano na yun eh. Sige, dito ka lang. Ay, ayan na pala si Kokoy eh. Bakit ginabi ka na ng uwi, Koy? Saan ka ba pumunta? Wala po, nanay. Hapon na po kasi kami pinauwi ng teacher namin. Teka, bakit nanginginig ka? Ano nangyari sa'yo? Wala po, nanay. Siguro malamig lang po sa labas kaya ako nanginginig. Sige po, magpapalit na po ako ng damit. Sige anak, para makakain na tayo. Pinagmasdan ko ng mabuti ang anak ko. Parang may hindi tama sa kilos niya. Alam ko rin na nagsisinungaling si Kokoy sa amin. Dahil kilala ko ang aking anak. Hindi ko muna siya kinausap. Niyaya ko muna silang kumain. Pumunta na ako sa kusina at hinanda ang kakainin namin. Ilang saglit pa ay lumapit na ang mag-ama ko. Umupo si Kokoy sa upuan, habang ako naman ay pinanunood ng kilos niya. Nanginginig ang mga kamay niya nung sumandok ng kanin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nanginginig ang kamay mo? Koy, sabihin mo sa amin, meron bang nanakit sa'yo? Kasi namumutla ka eh. Wala po. Huwag niyo na po akong pansinin, tatay. Kumain na lang po tayo. Mabuti pa nga, dahil baka mahuli na ako sa pagre-ronda. Kung may problema ka anak, kausapin mong nanay mo ha. Huwag ka maglilihim sa amin. Okay lang po ako, tay. Magro-ronda po ba kayo? Sino po mga kasama niyo? Si paring Tikoy anak, tsaka si Kapitan Lando. Sasama siya sa amin eh, para mahuli na kung sino man yung pumapatay sa mga hayop. Si Kapitan? Kasama niyo po siya? Abay oo, sasama daw siya sa amin eh. Di ba maganda yung gagawin niyang yun? Kung ibang kapitan lang siguro yun, nako, siguradong hindi sasama sa pagre-ronda yun. Kaya ambay talaga ni Kapitan, di ba? Pasalamat tayo at may kapitan tayo maalalahanin. Wag po kayo masyadong magtiwala sa kanya, tatay. Bakit naman? Katiwa-tiwala naman si Kapitan ah. Basta, tatay. Tapos na po akong kumain. Mauna na po akong matulog. Hinayaan ko lang ang dalawa na mag-usap dahil nakatuon lang ang paningin ko kay Kokoy. Pansin ko talaga na meron siyang itinatago sa amin. Ako na ang naghugas ng plato dahil umalis na rin si Tasyo para magronda. Kaya naman nang matapos ako sa ginagawa ko, ay pumasok ako sa kwarto ng aking anak. Koy, gising ka pa ba? Nay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Meron. Hindi kasi ako mapakali, anak. Sabihin mo kay nanay, may nangyari ba sa'yo habang pauwi ka? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Nanay, natatakot po ako. Saan ka natatakot? Sabihin mo sa akin, Koy. Nanay, kanina po kasi habang pauwi ako, meron po akong nakita na pangyayari. Hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Si Kapitan Lando po, nakita kong kumakain ng isang hayop. Tapos nakita niya po ako, tinabol ako. Kaya ayaw ko na pong lumabas ng bahay, Nay. Baka kagatin niya po ako. Ano? Totoo ba yan, Kokoy?
Baka nagkakamali ka lang. At hindi si Kapitan yun. Nagsasabi po ako ng totoo, Nay. Hindi ko po magagawa ang magsinungaling. Sinasabi ko na nga ba eh. Merong tinatago yan si Kapitan eh. Pero teka, di ba may binigay ako sa iyong pangontra? Nasaan na? Hindi ko po naisuot kanina. Nakalimutan ko po sa banyo. Ano po ba ang gagawin natin, Nay? Saka bakit kumakain si Kapitan ng ganun? Anak, makinig ka sa akin na mabuti. Wala dapat makaalam nito, ha? Saka aswang si Kapitan Koy. Kaya siya kumakain ng hayop. Dapat ka mag-ingat sa kanya ngayong alam mo na ang lihim niya. Isuot mo palagi ang pangontra mo. Makakatulong yun sa'yo. Opo, Nay. Di po ba si tatay magro-ronda siya? Baka kung mapano siya. Kasama nila ngayon ang aswang. Yan din ang problema ko, anak. Sinabi ko na kasi sa tatay mo na isuot ang pangontrang ibinigay ko sa kanya eh. Pero ayaw namang makinig. Nay, si Kapitan din po ba ang pumapatay sa mga hayop ng kapitbahay natin? Hindi ko alam, anak. Kung siya nga yun, ang galing niya magkunwari sa lahat ng tao. Niloloko niya lang ang lahat at ang tatay mo ay naloko rin. Palagi siyang nasa barangay pero hindi man lang siya nakaramdam. Kaya ako duda talaga ako sa palagi niyang pagsuot ng sunglasses eh. Sabi ko na may tinatago siya. Itinatago niya ang mata niya dahil malalamang aswang siya. Matapos ang pag-uusap namin ni Kokoy, ay isinagawa ko ng orasyon para kay Kapitan. Alam kong hindi basta-basta tatalab sa kanyang orasyon na gagawin ko. Pero habang tumatakbo ang oras, ay unti-unti na itong tatalab. Matapos kong mag-orasyon, ay nahiga na ako sa kwarto namin. Hindi naman ako dalawin ng antok dahil sa sinabi ni Kokoy. Ilang saglit pa ay dumating na si Tasyo. Sa tansya ko mag-aalas 12 na ng gabi. Pinagbuksan ko agad siya ng pinto. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na? Hindi kasi ako makatulog eh. Tasyo, anong balita sa pagroronda nyo? Ayun, wala naman kami nakitang kakaiba eh. Kaya pinauwi na kami ni Kapitan. Tasyo, huwag ka masyadong magtitiwala kay Kapitan ha? Bakit naman? Ikaw alam mo kung ano-ano na naman yung iniisip mo sa tao. Pareho lang kayo ng anak mo. Basta, makinig ka na lang sa akin. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko, Tasyo. Saka nakausap ko si Kokoy. Ang sabi niya hinabol daw siya ni Kapitan, kaya natagalan siya umuwi kanina. Ano? Bakit naman siya habulin ni Kapitan? Sa anong dahilan, Aber? Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Tasyo. Pero nakita ng anak mo na merong kinakain si Kapitan na isang hayop na buhay. Ibig sabihin, si Kapitan ang pumapatay sa mga hayop. Isa siyang aswang, Tasyo. Aswang siya. Ang ganda ng biro mo, Bekang. Alam mo, hindi maganda yung pinaparatang niyo sa tao. Kung siya yung aswang, bakit pa siya sumama sa amin sa pagroronda kanina? Saka pwede ba? Tigilan niyo na yung kalokohang sinasabi niyo ni Kokoy. Hindi aswang si Kapitan. Alam ko naman na mahirap paniwalaan ang sinasabi namin ng anak mo. Pero mag-iingat ka lang. Kapag kasama niyo siya, wala namang masama sa pag-iingat eh. Nagdaan pa ang ilang mga araw. At patuloy pa rin sa pagroronda sila Tasyo kasama si Kapitan. Puyat at pagod ang inaabot nila. Dahil wala pa rin silang nakikitang kakaiba kapag gabi. Natatawa na lang ako dahil wala silang kaalam-alam na ang hinahanap nila ay kasakasama din nila. At pinapaikot-ikot lang silang lahat. Kahit anong sabi ko sa aking asawa na talagang wala silang mahuhuli dahil kasama lang nilang aswang, ay nagagalit lang siya. Sinabi pa niya na nawala na ang pag-atake sa mga hayop mula nung sila'y magronda. Kaya naisip niyang tagumpay ang pagroronda nila gabi-gabi. Sabi pa niya, wala na rin mga asong nagkalat sa daan dahil itinatali na ng mga tao sa kanilang bakuran. Isang umaga habang nagkakape kami sa sala, ay nakita namin si Paring Tikoy na nagmamadaling tumatakbo papunta sa amin. Paring Tasyo! Pare! Pare! Oh, bakit? Bakit pare? Bakit ka tumatakbo? Tumuli ka muna. Halika magkape. Salamat na lang. Alam mo na ba ang balita? Si Kiko, patay na. Natagpo ng bangkay niya sa tabing ilog. Tara, puntahan natin. Naroon din si Kapitan. Si Kiko? Hindi ba nagronda kayo kagabi? Paano nangyari yun? Sino naman ang papatay sa kanya? Hindi nga matukoy kung sino ang gumawa nun sa kanya eh.
Basta kakaibang pangyayari. Wakwak ang katawan niya at puro galo sa likod. Saka si Ben, siya ang huling kasama ni Kiko. Pero sa paliwanag ni Ben, meron daw isang nilalang na sumalakay sa kanila habang papauwi. Mabuti pa puntahan natin para maklaro kung sino ang pumatay. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa atin? Kasama po ako, Nay. Mabuti pa nga anak at sumama ka. Hindi rin ako mapapalagay na maiwan ka mag-isa dito sa bahay. Wala nang pinipili ang halimaw na yon. Tao nang pinapatay niya. Sinasabi ko na nga ba at mangyayari to eh. Anong sinasabi mo, Mare? Wala. Ang sabi ko, bilisan na natin nang maabutan pa natin ang kaganapan doon. Wala na kaming sinayang na oras. Pumunta kami sa kung saan natagpuan si Kiko. Pagdating namin doon, ay nakiraan kami sa mga tao. Napatakip naman ako sa bibig ko nang makita si Kiko na kalunos-lunos ang sinapit ng katawan. Umiiyak naman ang pamilya ni Kiko. Naaawa ko kay Lorna dahil sa sinapit ng asawa niya. Meron pa silang anak na 5 buwan pa lang. Gusto kong maiyak dahil sa nangyari. Si Kiko ay isa sa mga mabait naming kapitbahay. Paano nangyari to? Sino gumawa nito kay Kiko? Kahit ako. Hindi ko rin alam kung sinong walang hiyang gumawa nito sa kanya. Baka ang iba sa inyo may alam na kaaway si Kiko na maaaring gumawa nito sa kanya. Nakakapagtaka lang dahil nagroon na naman tayo kagabi. Saka kapitan, malabo na magkaroon ng kaaway dito sa barangay natin si Kiko. Dahil napakabait na tao niyan. Oo nga. Kahit ako magpapatuloy na isa siyang mabait na tao. Kausapin kaya natin si Ben. Baka nakita niya yung mukha nung gumawa nito kay Kiko. Sa ngayon, hindi pa natin makakausap si Ben. Dahil na-trauma siya sa nangyari. Saka, ako na lang makakausap sa kanya. Hindi kaya nagmamatsyag din sa inyo kagabi ang gumawa nito? At bago inatake si Kiko, ay alam nang gumawa nito sa kanya na uuwi na ang mga nagro-ronda, hindi ba, Kapitan? Pwedeng gano'n na nga ang nangyari. Dapat hindi na lang pala umuwi kagabi ang mga tanod. Hindi naman natin alam na mangyayari ito eh. Ang mga pangyayari, hindi naman natin kontrolado. Gusto kong huliin si Kapitan. Dahil alam kong siya ang may gawa nito kay Kiko. Dahil siya lang naman ang huling nakasagutan nito. At dahil din sa mga masasakit na sinabi sa kanya ni Kiko nung nakaraang araw tungkol sa ayuda. Pero mas umahanga ako sa kasinungalingan ni Kapitan. Dahil nakakaya niyang humarap sa mga tao. Lalo na't siya ang salarin sa lahat. Kung napapaikot at napapaniwala niya ang mga tao sa kasinungalingan niya, pues ako hindi. Pero hindi ko naman mapapatunayan. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang magsalita si Kokoy na ikinabigla ng lahat. Sinungaling ka, Kapitan! Alam mo kung sinong gumawa nito kay Uncle Kiko. Bakit hindi mo nilang aminin sa lahat? Sinungaling ka! Hoy bata, ano ba yung pinagsasabi mo? Ano naman ang aaminin ko? Kokoy, ano ba ginagawa mo? Wala kang respeto kay Kapitan Humingi ka nga ng tawad. Tatay, maniwala po kayo sa akin. Natatandaan mo ba kagabi? Kaya ako nanginginig dahil yun sa takot. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano kinain ni Kapitan ng isang hayop. Kaya may posibilidad na siya rin ang gumawa nito kay Uncle Kiko. Maniwala ka sa akin, Tay. Kokoy, alam mo bang masama ang magbintang ng tao? Lalo na kapag walang katotohanan. At masama sa bata ang nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Di ba sabi ng matatanda, hindi nagsisinungaling ang mga bata? Isa kang aswang, Kapitan. Aswang ka. Pinapaikot mo lang ang lahat sa kamay mo. At isa na dun si Tatay. Tama na yan. Umuwi ka na sa bahay. Hindi ka nakakatulong dito sa problema. Megang, iuwi mo na siya sa bahay. Mamaya ka sa akin pag uwi kong bata ka. Pwede ba, Tasyo? Maniwala ka naman sa anak mo. Totoong sinasabi ng anak natin. Ginagawa lang tayong laruan ni Kapitan. At sa loob-loob niya, pinagtatawanan niya tayo dahil utu-utu tayong lahat. Pati ba naman ikaw, Bekang? Umuwi na kayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Kaya ang ginagawa nyo. Hayaan mo na, Tasyo. Natural lang sa bata makaisip ng ganoon. Dahil na rin sa malikhain nilang pag-iisip. Mga kabarangay, huwag nyo nang intindihin ang sinabi ni Kokoy. Saka ikaw, Bekang, hindi maganda sa isang magulang na sinusuporta ng anak na nagsisinungaling. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Mag-ingat na lang kayo, baka malingasaw ang baho na meron ka. Tsaka kilala ko ang anak ko. Tinuruan ko siyang huwag magsinungaling. Sana ganun ka rin. Bekang, ano ka ba?
Nakakaya sa mga tao, oh. Kapitan, pasensya na po kayo. Maiwan na namin kayo. Kakausapin lang itong mag-ina ko. Galit na galit si Tasyo nang umuwi kami sa bahay. Agad naman niyang hinila sa braso ang anak namin. Kaya naalarma ako sa gagawin niya. Pinagalitan niya si Kokoy at pinalo gamit ang kanyang sinturon. Dahil sa inis at galit ko, agad kong itinago si Kokoy sa likuran ko at dinuro si Tasyo. Agad naman siyang napahinto at pinakalma ang sarili. Nanlilisik ang mga mata kong tiningnan ng aking asawa. Hindi ko gustong ginawa niya sa anak namin. Puno ng inis ang dibdib ko. At gusto ko nang sumabog dahil sa inis kay Tasyo. Tumigil ka na, Tasyo. Ano ba ikinagagalit mo? At nakuha mo pang sakta ng anak natin, ha? Nag-iisip ka ba? Tumabi ka nga dyan, Bekang. Dinidisiplina ko lang ang batang yan. Nakakahiya ang ginawa niya kay Kapitan. Pinagbibintangan niya na aswang. Mabuti lang mabait yung tao. Kaya ikaw na bata ka. Sige, saktan mo pa ang bata. Ako na ang makakalaban mo. Di ka ba nag-iisip ng mabuti, Tasyo? Anak mo siya. Alam mo kung nagsisinungaling si Kokoy o hindi. Mula pagkabata ng anak natin hanggang sa lumaki at nagkaisip, kilala mo siya. Pero si Kapitan, gaano ka ba nakakasigurong mabuti at mabait siyang tao? Bakit hindi mo kayang paniwalaan ang anak natin? Isa ka pa eh. Kaya kung ano-ano pumapasok dyan sa utak ng anak mo eh. Dahil sa mga pinagsasabi mo tungkol sa mga aswang. Na-impluensyahan mo ang bata. At imbis na suwayin mo siya kanina, anong ginawa mo? Pinalabas mo din na totoong sinasabi ni Kokoy. Dahil totoong sinasabi niya. Kung hindi mo kayang maniwala sa bata, pues ako naniniwala. Darating din ang araw na malalaman mo ang totoo sa pagkatao ni Lando. Pinapaikot lang kayo ni Lando sa kamay niya at pinagtatawanan. Hindi ba pumasok dyan sa utak mo na kaya niya kayo pinauwi para makapambiktima siya ng tao? Ewan ko sa inyo mag-ina. Alis na ako. Dahil baka masira pa ang utak ko sa mga sinasabi nyo. Pati yung taong walang ginagawang masama, dinadamay nyo. Ito na ang huling beses ko maririnig sa mga bibig nyo ang paratang kay Kapitan, ha? Hala sige, umalis ka. Doon ka sa kapitan mo mabait. Wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin kapag ikaw na ang naging biktima niya. Buwisit ka. Nay, tama na po yan. Nag-away na kayo ni tatay dahil sa akin. Pasensya na po dahil hindi ko napigilan ang sarili ko na sabihin ang totoo. Kasalanan ko po, nanay. Huwag ka nang umiyak, Koy. Tama ang ginawa mo. Ngayon alam na ni Kapitan na meron na nakakaalam ng pagkatao niya. Sigurado akong sasalakay siya dito sa bahay. Ano po ang gagawin natin? Kaya po ba natin siyang kalabanin? Huwag ka mag-alala, anak. Halika, samahan mo ako sa kwarto. May gagawin tayo. Palagi mo lang tatandaan na may Diyos tayo, anak. Siya ang nakakalam ng lahat at mananaig din ng kabutihan sa kasamaan. Pagpasok namin ng kwarto, inihanda ko ang mga kandila at sinindihan ito. Nagtataka pa si Kokoy dahil sa ginagawa ko. Umupo ako at pumikit habang nag-oorasyon sa hangin. Inutusan ko ang mga sugo kong insekto na bantayan ang buong bahay sa labas. Kung sino man ang lalapit sa bahay ay kakagatin nila at kakalat sa buong katawan nila ang kamandag. Matapos yun ay nagwika naman ako ulit ng para kay Kapitan Lando. Hindi ko alam kung ang inusal kong orasyon para sa kanya ay tatalab ka agad. Sana nga kapag sumalakay siya, tumalab na sa kanya ang orasyon ko. Hindi ko kasi basta-basta may papatalab sa kanya ang pambabarang. Dahil malakas din ang pagiging aswang niya. Pero oras na lang ang hinihintay ko. Kapag tumalab naman yun, sobrang sakit ang mararamdaman niya. Nanay, ano pong ginagawa niyo? Bakit may mga kandila na itim? Nag-oorasyon ako, anak, para sa panlaban kay Kapitan. Saka ang kandila na yan, para lang sa mga mambabarang at mangkukulam. Kaya ako may ganyan, dahil isa akong mambabarang. Mangbabarang po kayo? Paano nangyari yun, Nay? Bakit ngayon ko lang nalaman? Dahil tinago ko yun, anak. Ayaw ko malaman ng lahat ang tungkol sa akin. Dahil ang ibang mga tao, masama ang tingin sa mga mambabarang. Ang galing naman, Nanay! Sana po matalo natin si Kapitan! Natatawa na lamang ako na hinaplos ang buhok ng anak ko. Pagkatapos sa ginagawa ko ay niyaya ko na siyang kumain. Nang mga sandaling yun ay hindi pa rin bumabalik si Tasyo. Wala naman akong pakialam dahil galit ako sa kanya. Pero nag-aalala pa rin naman ako lalo na alam kong kasama niya ang Kapitan na aswang. Sumapit na ang gabi
Tahimik ang paligid pero meron akong nararamdaman na isang presensya. Alam ko kung sino yun. Nasa paligid lang namin si Kapitan. Alam ko ang gagawin niya, ang maniktik dahil sa mga sinabi namin sa kanya. Isang pagaspas ang narinig ko matapos ang ilang sandali. Pagkatapos ay biglang may narinig akong lagabog sa bubungan. Ilang saglit pa ay narinig ko ang hiyaw nito na parang nasasaktan. Maya-maya ay narinig kong may bumagsak sa lupa. Nakita ko ang isang lalaki nang sumilip ako sa bintana. Matulis ang mga ngipin niya. Pula ang mga mata. At ang mga kuko na mahaba. Napangiti ako at itinaas ang kamay habang nag-uusal ng orasyon. Bumula ang bibig nito na parang nakakain ng sabon o di kaya'y nalason. Ang lakas ng loob mong sumalakay dito sa bahay namin. Inutusan ka ba ng pinuno nyo? Ako pa talagang kinalaban nyo. Ngayong pagsisihan mong sumunod ka sa kanya. Nay, ano nangyayari? Wala, sinong lalaking yan? Isang aswang yan, Kokoy. Nandito na sila para maghasik ng lagim sa atin. Dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas, Koy. Paparusahan ko lang tong hinayupak na to. Opo, mag-iingat ka, Nay. Mabibilis kumilos ang mga aswang. Lumabas ako ng bahay. At nang makalapit ako sa lalaki, ay walang awa ko tong binibigyan ng orasyon na lalong nagpahirap sa kanya. Hiyaw lang ito ng hiyaw. Dahil sa mga iniindang sakit dulot ng inuusal kong mga kataga. Napapahawak siya sa tenga. Dahil nababasag ang eardrums niya sa tuwing naririnig ang mga orasyon ko. Namimilipit ito sa sakit at hindi ko pa din tinigilan ang aking ginagawa. Maya-maya'y nakita kong dumudugo na ang kanyang tenga. Umalulong siya ng matindi. Susugod pa sana siya sa akin pero hindi na kinaya ng katawan niya. Inubos ko ang lakas niya kaya siya nanghihina. Ilang saglit pa ay nakita ko si Tasyo na tumatakbo pa uwi. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Bekang, mabuti na abutan ko pa kayo. May mga taong sumalakay sa ibang bahay. May mga aswang na nagkalat. Teka, ano yan? Sino yan? Aswang yan, Tasyo. Ngayon, nakakita ka na ng aswang ng harapan. Naniniwala ka na sa akin na may aswang dito sa lugar natin? Sandali! Tumatakas ang aswang! Kailangan natin mahuli yun, Tasyo! Pabayaan mo na yan. Mukhang napuro na naman siya ng pambabarang mo eh. Binarang mo siya, di ba? Nagagalit ka na naman sa ginawa ko? Kung hindi ko yung ginawa, malamang pinagpiestahan na kami ng anak mo. Basta sa kabutihan ginagamit ng kakayahan, Bekang. Hindi ako magagalit. Halika na sa loob ng bahay. Hindi ako galing kina Kapitan. Kina Ben ako nang galing. Tama ka, Bekang. Aswang nga si Kapitan Lando. Dahil ikinuwento ni Ben sa akin ang nangyari. At si Kapitan ang pumatay kay Kiko. Tinakot pa nga daw siya ni Kapitan na huwag ipagsasabing nalaman. Dahil matutulad daw siya kay Kiko. Mabuti naman at naniwala ka na. Alam mo, Tasyo, yung katigasan ng ulo mo ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. O diba ganyan kasama ang aswang na yun? At ngayong gabi sumasalakay na sila. Oo na. Hindi na ako magmamatigas. Palagi na ako makikinig sa'yo. Ano nang gagawin natin? Saka si Kapitan, bali-balita na hindi na rumakita. Nasa paligid lang yun. Naghihintay ng pagkakataon na sumalakay. Kailangan natin tulungan ng iba, Tasyo. E paano? Wala tayong laban sa mga aswang. Saka wala tayong armas. Meron, Tasyo. Kumuha ka ng asin at mga bawang, diktikin mo yun. Masakit yun sa pang-amoy ng mga aswang. Saka yung itak mo pwede yung gawing panlaban. Nay, ano po ba nangyayari sa labas? Umuwi ka po, tatay? Akala ko po hindi ka na uuwi. Anak, halika dito. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Lalo na ngayon nagkalat ang aswang sa labas. Saka, patawarin mo si tatay ha. Kasi hindi kita pinaniwalaan. Pero ngayon alam ko ng totoo. Tama ka. Aswang ang kapitan natin. Wala po yun, tatay. Naiintindihan ko po kayo. Saka na kayo magdrama dyan na mag-ama kapag natapos na ang problema natin. Tara na, ihanda na natin ang mga kakailanganin natin. Pagkatapos hanapin natin si kapitan. Bekang, siya ang punot dulo sa nangyayari sa atin. Kapag nawala siya, tsaka lang matitigan ang mga ito. Itinuring pa naman natin siyang ama ng lugar natin. Pero siya palang mananakit sa mga nasasakupan niya. Ngayon alam na ng mga tao ang tungkol sa kanya. Tiyak na mayayari siya talaga. Marami nang galit sa kanya. Sumang-ayon ako sa sinabi ng asawa ko. Pagkatapos naming ihanda ang mga panlaban sa aswang, lumabas na kaming tatlo para hanapin si Kapitan kahit gabing-gabi na.
Nakasalubong namin si paring Tikoy at ang iba pa naming kapitbahay. Natuon ang paningin ko sa mantsa ng dugo sa damit nila. Sa kayo pupunta, pare? Dadaling ko sa bayan mga kasama ko kasi mas ligtas doon. Naisip namin na pumunta kay Kapitan at humingi ng tulong. Sumasala kayo mga aswang. Natatakot ang mga tao. Kayo, sa kayo pupunta? Sa tingin ko hindi tayo matutulungan ni Kapitan. Ang mabuti niyong gawin, maghanap ng pwedeng matataguan, paring Tikoy. Kapag may nakita kayong aswang, huwag na kayong magdalawang isip na lumaban. Isa lang ang gusto ng mga yon, ang mambiktima. Kaya unahan niyo na, bago pa kayo maunahan. Paano ka naman nakakasiguro na hindi tayo matutulungan ni Kapitan? Wala nang oras para ipaliwanag namin sa iyong lahat. May mahalaga lang kaming gagawin, pare. Ikaw na munang bala sa iba pa natin mga kapitbahay. Umalis na kaming tatlo. Takbo lang kami ng takbo para hagilapin ang mga aswang na sumasalakay sa baryo namin. Maya-maya ay napahinto kami dahil bigla na lang humarang sa amin si Kapitan. Baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Nasa tabi din niya ang 4 na kauri niya. Naglalaway ang mga to habang nakatingin sa amin. Pula ang mga mata at matulis ang mga kuko. At saan naman kayo pupunta? Akala niyo ba makakatakas kayo? Ha? Hindi naman talaga kami tatakas, Kapitan eh. Talagang hinahanap ka namin. Abat, tumatapang ka na yata, Tasyo. Mukhang na-impluensyahan ka ng asawa mo. Tumapang lang ako kasi alam ko na ang totoo. Bulang hiya ka. Ikaw lang pala ang aswang dito sa baryo. At gusto mo kaming lapaing lahat. Tama si Kokoy ng paratang sa'yo. Ginawa mo lang kami isang laruan. Isa ka lang pala nagbabalat kayo. Hindi ko kasalanan kung bakit uto-uto kayong lahat. Wala sanang madadamay na iba kung hindi nakailamang bubwit mong anak. Nagkamali ako sa paghanga sa'yo, Kapitan. Ipinagtatanggol pa kita sa anak ko na hindi ka ang aswang. Tapos totoo naman pala, pinaikot mo lang kami sa kamay mo. Wala ka nang magagawa ngayon, Tasyo. Tutal alam niyo na naman na aswang ako. Wala na kayong ligtas ngayon. Walang baho na hindi umaalingasaw, Kapitan. Isa kang masamang nilalang na hindi dapat nabubuhay pa. Dapat kang sunugin kasama ng kampon mo. Bekang, ang nag-iisang mambabarang dito sa baryo. Pareho lang naman tayo eh. Bakit hindi ka kumampi sa amin at gamitin ang nalalaman mo sa mga tao? Tayo ang mag-ahari dito. Sira ulo ka pala kung ganon. Huwag mo ko itulad sa'yo. Magkaiba tayo ng hangarin. Ganon na lang ang gulat namin ni Tasyo nang biglang dumating si Tikoy. Mas nagulat kami nang itutok niya sa akin ng itak niyang matalas. Nanginginig pa ang mga kamay nito sa galit at nanlilisik kung tumingin. Bakit nandito ka, paring Tikoy? Sumunod ako sa inyo at narinig ko ang sinabi ni Kapitan. Ano bang ginagawa mo, pare? Bakit tinututukan mo ng itak ang asawa ko? Dahil isa siyang mambabarang. Hindi rin siya dapat magkatiwalaan. Pwede ba, pare? Huwag kang ganyan. Hindi naman masama ang asawa ko. Ganyan nga, magpatayan kayong lahat. Tama ka, Tikoy. Hindi dapat pagkatiwalaan si Bekang. Dahil mas malala pa siya kaysa sa akin. Pinapatay niya ang mga tao ng paunti-unti. Hindi totoo yan! Hindi masama ang nanay ko! Ginagamit niya sa panggagamot ang kanyang kakayahan! Hindi kagaya ng mga aswang! Gusto lang lamnan ng kumakalam na tiyan! Kahit nakakaperwisyo na ng kapwa! Tumahimik ka, Lando! Paring Tikoy, ibaba mong itak mo! Hindi ako masama katulad ng iniisip mo! Hindi ako ang kalaban dito kundi si Lando! Pare, kung masama ang asawa ko, dapat matagal niya nang ginamit sa masa ang pagiging mambabarang niya. Si Kapitan Landong masama rito, hindi ang asawa ko. Pasensya na, pare. Nabigla lang ako. Hindi ko na namang gagawin eh. Nainis na ako. Tama na, maraming satsat. Tapusin na natin ang gabing ito. At sinisiguro ko sa inyong mamamatay kayong lahat. Akala ko ba mambabarang ka? Bakit hindi mo man lang ako ginamitan noon? Mahinang nilalang. Huwag kang mag-alala. Oras na lang ang hinihintay ko para sa'yo. Huwag kang pakampante. Walang kasamaan ang nananalo, Lando. Kapitan ng mga aswang! Matapos kong magsalita, ay bigla na lang nagpalit ng anyo si Kapitan. Pati ang mga kasama niya. Lalong naging nakakatakot ang itsura nila.
Dahil nagsaaswang na sila. Wala nang sinayang na oras ang kasama ko. Sinugod nila ang mga aswang. Nagpalitan sila ng mga suntok. Nakita kong tumilapon si Tasyo sa lupa. At si Tikoy naman ay pinagkakakalmot ng isang aswang. Agad naman silang bumangon at walang takot na inatake ulit ang mga aswang. Saka pinakain ng dinikdik na bawang na may asin. Pinagsasabuyan naman namin ni Kokoy ng asin ng mga aswang na sumusugod sa amin. Nagsiatrasan sila hanggang si Kapitan na lang ang natitira. Nagbago pa ang anyo nito. Naging mas pangit ang itsura at lalong kumulubot. Mas tumulis ang pangil at mas humaba pa ang mga kuko sa kamay. Umatungal siya ng sobrang lakas na parang gustong yanigin ang mundo dahil sa galit niya. Itinaas ko ang mga kamay ko at nag-usal ng Latin na orasyon. Paulit-ulit ko yung binabanggit para tumalab sa mga kalaban. Akma na sana kung hahatawin ni Kapitan nang maiwan sa ere ang kamay niya. Napahawak ito sa tiyan niya at napaluhod. Maya-maya pa'y sumuka siya ng mga uod. Gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa dahil sa hirap niya sa pagsuka. Nakita rin namin na unti-unting naglabasan sa katawan niya ang iba't ibang insekto. Tinabunan siya ng mga ito para kainin ng buhay. Hindi siya tinigilan ng mga alaga ko hanggang sa matuyot ang katawan niya. Nang wala na siyang hininga, nag-alisan na ang mga insekto. Wala nang mata si Kapitan dahil kinain na ng mga alaga ko. At ang katawan niya ay butas-butas. Nangilabot ang mga tao sa nakita nila. Napalingon kami sa madilim na damuhan dahil may mga naroon na nagpulasan para tumakas. Natapos din ang kasamaan niya. Buti nga sa kanya yan. Hindi na maghaharing kasamaan ni Kapitan. At saka, pasensya na kayo sa inasta ko kanina ha. Saka paano na ito? Anong gagawin natin sa bangkay ni Kapitan? Hayaan na natin siya dito. Sigurado namang babalikan siya ng pamilya niya. Bumili ba ako sa ginawa mo, Mare? Paano mo nautusan yung mga insektong yun? Ngayon lang ako nakita ng kakayahan ng mambabarang ng harapan eh. Ang bangis dun. Sikreto lamang yun ng mga mambabarang paring Tikoy. Babalik na sa tahimik ang lugar natin dahil wala na ang mga salot na aswang. Huwag kayong mag-alala. Ang kakayahan ko hindi mananakit ng iba. Ginagamit ko naman ito sa panggagamot kaya hindi kayo dapat matakot. Sana naniwala kami kagad sa'yo at kay Kokoy nung sinabi niyong aswang si Kapitan. Hindi na sana siya nakapambiktima pa. Ayos lang po yun. Hindi naman po namin kayo sinisisi. Mahirap naman po talagang paniwalaan ng isang bagay na hindi po nasasaksihan ng dalawang mata. Tama ka sa sinabi mong yan, bata. Nay, uwi na po tayo. Wala na rin po ang mga aswang. Malamig na po rito. Paano mga kasama? Umuwi na tayo. At bukas na bukas din, magtulong-tulong tayo sa pag-ayos ng nasirang bahay at bubungan ng mga bahay natin. Sige pare at mare, salamat sa tulong nyo. Matulog na kayo ng mahimbing dahil wala na ang mga aswang. Wala nang gagambala sa atin. Teka, sa tingin nyo ba, ngayong napatay namin si Kapitan, hindi kaya maghiganti ang pamilya niya? Maging handa na lang tayo pare. Dahil aswang si Kapitan, sigurado akong aswang din ang pamilya niya. Saka pare, sana wala nang ibang makaalam bukod sa atin sa nangyari kay Kapitan. Kami nang bahala sa iba kung anong idadahilan kung bakit hindi na nakita si Kapitan kagabi. Wala rin akong balak ipagsabi pare. Huwag mo nang alalahanin yun. Matapos ang nangyaring yun ay naghiwalay na kami. Pag uwi namin sa bahay, humingi ulit si Tasyo ng pasensya sa anak namin. Baka sa mukha niya ang pagsisisi ng mga sandaling yun. Naiintindihan ko naman siya dahil wala pa siyang nakikitang aswang. Kaya mahirap para sa kanya maniwala agad. Wala po yun, Tay. Ang importante, wala na po ang kapitan ng mga aswang dito sa lugar natin. Hiyang-hiya ako sa inyong dalawa ng nanay mo. Ipinagtanggol at mas pinaniwalaan ko si Kapitan kaysa sa inyo na pamilya ko. Kalimutan mo na yun, Tasyo. Nasa huli talaga ang pagsisisi, sabi nga nila, di ba? Kaya sana naging aral sa'yo to. Wala kang ibang dapat paniwalaan kundi kami lang. At sana din naiintindihan mo na kung bakit palagi ako nag-oorasyon. Dahil malaking tulong yun sa atin. Oo nga, Bekang. Pasensya na rin dahil pinaghinilaan ko na masama ang pagiging mambabarang mo. Hindi ko naisip na
magagamit mo pala yun sa kabutihan laban sa mga masasamang nilalang. Simula ngayon, maniniwala na ako sa lahat ng mga sasabihin niyong dalawa. Huwag ka na nga magdrama dyan, Tasyo. Hindi ako naiiyak. Ayos na sa akin na natuto ka sa pagkakamali mo. Tsaka bawas-bawasan mo na ang pagiging matigas ang ulo, ha? Hindi tayo bumabata. Hindi na kami natulog dahil mag-uumaga na rin ang mga oras na yun. Nang sumapit ang umaga, inayos namin ang bubong namin na sinira ng walang yang aswang. Pagkatapos ay pumunta kami sa mga kapitbahay para tulungan silang mag-ayos ng mga nasira sa kanilang bahay. Nagtulong-tulong kaming lahat para madaling matapos ang trabaho. Nakita ko sa mga mukha ng mga kapitbahay ang saya dahil wala ng mga aswang. At ang nangyari kay Kapitan ay wala nang nakaalam, maliban sa aming mga nakasaksi. Nakatatak sa isipan ng lahat na isang duwag si Kapitan at nawala na lang na parang bula dahil sa takot sa aswang kasama ang buong pamilya niya. Bago kasi sumikat ang araw, kumalat ang chismis na may nakakita raw sa pamilya ni Kapitan na nag-alsa balutan habang ang mga aswang umaatake sa mga tao. Grabe, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Sariwa pa rin sa isip ko lahat. Ako nga rin, pare. Biruin mo, nasa paligid lang pala natin ang aswang at nakakasama natin. Mabuti hindi tayo nilapa ni Kapitan nung mga oras na kasama natin sa pagroronda. Saka ang galing niyang umarte, no? Paniwalang paniwala talaga tayo sa mga sinasabi niya. Madali mo lang naman malalaman na aswang ang isang tao kapag nakita mo sa mata niya ang imahe mo nakabaligtad. Saka kapag takot sila sa walis at kapag sinilip mo silang nakatuwad, makikita mo nakalutang sila sa hangin at hindi nakalapat ang paa sa lupa. Bakit kayo mo lang sinabi sa akin ng ganyan? E di sana sinubukan ko. Saka paano namin makikita ang imahe namin sa mata ni Kapitan? Lagi yung nakasalamin. Parang artista pa lagi. Hindi ka nga naniwala sa akin noong umpisa pa lang tapos sasabihin ko pa sa'yo. Pinagtatawanan mo lang ang sinasabi ko. Oo nga, ba't hindi natin naisip yun? Pero ang mahalaga ngayon, wala na si Kapitan. Ang problema natin, sinong papalit sa kanya? Wala tayong ibang magagawa. Bahala na kung walang Kapitan sa baryo natin. Total naman konti lang mga nakatira rito. Basta ang mahalaga, nagkakaisa tayo at nagtutulungan. Tama ka, pare. Ganyan dapat ang isipin nating lahat. Nang sumunod na araw, pagkagising ko ay inunat ko pa ang mga braso ko dahil nananakit yon. Napansin ko naman si Tasyo na abala sa pagtitipon ng mga sako. Napataas pa ang kilay ko dahil ang aga niya nagising. Lumapit ako sa kanya at tinapik ang balikat niya. Medyo nagulat pa ito sa ginawa ko. Tasyo, anong gagawin mo dyan sa mga sako? E di ano pa? Maghahango tayo ngayon ng uling. Gisingin mo na si Kokoy. Sumunod na lang kayo. Masyado pang maaga ha. Nakapag-almusal ka na ba? Hindi kasi pwede na tanghali tayo magkalkal ng uling. Taltutok ang araw, mainit ang pwesto. Saka, doon na lang siguro ako kakain. Dalhan mo na lang ako ng agahan doon. O sige, sasabayan ka na lang din namin kumain doon. Susunod na lang kami ni Kokoy. O sige, mauna na ako sa inyo para mabuksan ko ng ulingan. Ilang linggo na ang nagdaan at ang katahimikan sa baryo ay tuluyan ng bumalik. Nagpatuloy kami sa aming buhay na simple lang. Naging maayos ang baryo namin dahil sa pamumuno ng bagong kapitan. Nagpatuloy pa din si Tasyo bilang isang tanod sa barangay. At ako naman ay nagkaroon na ng maliit na tindahan dahil sa tulong ng gobyerno nang mamigay sila ng puhunan sa mga gustong magnegosyo. Pinag-aralan ko rin kung paano maging isang albularyo para makatulong sa mga kababaryo namin at para na rin mas mapakinabangan ko ng maayos ang kakayahan ko sa tulong na rin ng may kapal. Wakas,